Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol nga sa muling pagbabalik nitong ni Uchiha Sasuke dito nga sa Boruto Time Skip to Blue Vortex. Na dito pa nga ay ating sinalaysay ang mga ilang bagay na maaari nga mangyari o posible nga mangyari sa kanyang muling pagbabalik. At ang isang halimbawa nga dito is itong ang pagkakaroon niya ng prosthetic arm. Likewise nga din sa ginawa kay Kawaki, or ang isang halimbawa nga din na ginawa kay Naruto na pagkakaroon nga rin ng prosthetic arm with combination ng Hashirama cells, na ang mga bagay ngang yan ang maaari nga rin magsabi na kung bakit na posible nga rin na muling magkaroon ng kamay o muling mabuo ang kabilang kamay ni Sasuke. Nakaaalinsabay nga din yan ang muli nga ring pagbabalik ng Rinnegan ni Sasuke na sa pamamagitan nga din ng pagkakaroon niya ng Hashirama cells na kapag sinalpak nga o ginamit nga sa kanyang kabilang kamay, sa pamamagitan nga nyon maaari nga niyang muling magising or ma-awake ang kanyang Rinnegan dito nga sa kanyang kabilang mata na kung saan nakapwesto nga ang kanyang eternal Mangekyo Sharingan. So ilan nga lang yan guys sa mga ilang detalye na tinalakay natin sa mga nagdaan patungkol nga sa muling pagbabalik ni Sasuke at kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa kanyang pagkatao o sa ilang parte ng kanyang katawan. And now mga sir, nang dahil nga din sa bagay na yan, dito naman ay ating ngang talakayin na sa ibang senaryo naman at sa ibang pagkakataon or ibang paraan. At ito, ang muling ang pagbabalik ng Rinnegan ni Sasuke, nakaalinsabay nga din ng muling pagbabalik ng kanyang kabilang kamay. Yes guys, isang way o isang paraan nga lamang na maaari nga muli na bumalik ang kanyang kamay or ang kanyang naputol na kamay at ang nawala nga niyang Rinnegan. So tara na nga mga parikoy at umpisahan na nga natin ang talakayang ito. So as of now no, alam naman natin na si Sasuke nga ay nananatili pa rin na isang parte ng isang puno. So to make a story short, para nga sa mga hindi nakakaalam, ay sinakripisyo nga ni Sasuke ang kanyang sarili para kay Boruto at siya nga ang natalo ni Code na nagresulta nga ng kanyang ganyang kalagayan. Ngayon guys, dahil nga din sa bagay na yan, yang puno nga din yan, ang magsasabi nga din dito na kung bakit nga na posible nga rin na muling maibalik ang naputol na kamay ni Sasuke at ang nawala niyang Rinnegan. Lods, paano yun? Teka muna, paano mangyayari yun? Puno lang naman yan, wala namang bitaw yan. So yun nga mga pare ko yun no, heto, pag-usapan natin. Umpisahan nga natin dito kay Hidari na siyang Shinju version nga ni Sasuke. So heto guys, sa mga nagdaan nga rin ng chapter ng Boruto Time Skip to Blue Vortex, nakita din naman natin mga pare ko yun no, na yung mga ilang bakbakan nga dito, pinakita nga din na nilampaso nga si Hidari dito nitong nila Boruto na isang halimbawa nga nitong nirasengan siya ni Boruto sa kanyang batok. Bang! At syempre bukod pa nga dyan, yung ginamitan pa nga si Hidari dito ng Uzuhiku Rasengan ni Boruto na dahilan nga upang siya ay magkawasak-wasak. So yan nga yung mga ilang halimbawa na nangyari kay Hidari matapos nga niyang labanan sila Boruto. At syempre bukod nga dyan kay Hidari mga parikoy, dagdag pa nga dito yung nangyari kay Jura na siyang leader nga ng mga Shinju na siyang nakaranas nga din ng panghahagupit na mga atake ni Boruto na kasama pa nga ni Kawaki. Bang! So napakagrabe nga ng mga atake niyan no? Pero kalinsabay nga din yan matapos pa nga rin ng mga pangyayaring yan. Diyan nga rin guys pinakita nga rin sa atin ang mga hindi nga rin kapanipaniwala dahil nga rin dito sa mga pangyayari na matapos nga niyan wala nga rin silang kahirap-hirap na nakapagpagaling nga na kanilang mga katawan or mga pinsala sa kanilang katawan gamit nga ang puno na ito. Yes guys, matapos nga magkawasak-wasak ni Hidari muli nga ding bumalik o nabuo ang kanyang katawan sa pamamagitan nga lang ng pagdikit ng mga sanga nitong puno. Na same nga lang din dito kay Jura na matapos nga siyang wasakin ni Kawaki at butasin ng kanyang kabilang mata, nakita naman natin guys na sa pamamagitan nga nitong puno ay nangyaring pinagaling nga din nito yung mga ilang parte ng katawan ni Jura na nawasak nga o nasira. Mamen, misking putol na paa ni Jura ay nag-regenerate nga at yung nabutas niyang mata na may Rinnegan ay nag-regenerate nga din. So ngayon mga parikoy, naiintindihan nyo naman na siguro yung ibig sabihin natin dito na ang ibig sabihin nga lang din, itong puno kasi na pumapalibot sa katawan ni Sasuke, itong puno na kumain sa katawan niya ay ang siyang magiging dahilan nga din upang muling bumalik nga ang naputol na kamay ni Sasuke at upang muling bumalik nga din ang kanyang nasirang Rinnegan. Yes mga sir, posible nga yun. Pwedeng mangyari dahil nga ang punong ito ay konektado nga din or ang siyang ginagamit nga rin ng mga Shinju upang makapagpagaling nga din sa mga napinsala sa kanilang katawan na nakita naman natin mga parikoy sa mga ilang halimbawa natin kanina. Na kaya ngayon nga guys, sa lagay o sa sitwasyon nga ngayon ni Sasuke dahil nga ang kanyang katawan ay nilamon nitong puno, maaari nga din natin masabi na mangyaring maibabalik nga din nito ang kanyang nawalang Rinnegan tulad nga na nangyari kay Jura at ang kanyang naputol na kamay na nangyari nga din kay Hidari at Jura na magkalasog-lasog nga din ang mga ito. So sana malinaw sa atin yun mga sir. Kasi ganito yan mga pare ko yun no, mautak talaga si Kishimoto. Mautak talaga ang may akda ng kwentong ito. Dahil kung papansinin nyo tamang-tama nga lang talaga yung ginawa niya sa pagkaka-adjust ng kwento dito. Tamang-tama lang talaga guys na yung pagkakatahimik nga nila Sasuke dito ito nga rin yung magiging dahilan upang magbigay nga ng napakagandang resulta sa hinaharap. Kasi imagine that mga pare ko yun no, habang natutulog
natutulog nga sila. Kaalinsabay naman yan, safety nga rin sila sa mga nangyayari. Na kaya imagine sa mga hinaharap na maybe sabihin natin sa mga pagkatapos ng mga digmaan or mga kaguluhan, then after nun na doon na nga rin nila maaaring maibalik si Sasuke. Dahil kapag mangyaring napulbos na nga rin nila ang mga Shinju, malamang nawala na nga rin si Hidari at nakuha na nga din nila o nabawi ang Turn Soul. At sa gayong paraan maaari na nga din nila muli na maisalpak ang Turn Soul nito sa puno, which is nandito nga si Sasuke, at mangyaring maibalik na nga ito sa kanila. At mangyari na nga din sa isang bagay na kompleto na ang kamay ni Sasuke dito at naibalik na nga din na kanyang Rinnegan. So lalabas nga guys, maganda ang kwento o ang bandang hulihan ng kwentong ito. Dahil isipin nyo no, si Naruto din, hindi naman pwedeng manatili yun sa dimensyon na hindi nga din sila ilalabas ni Kawaki. Nilagay lang naman kasi sila dito ni Kawaki for safety dahil nga masyadong delikado sa labas. Kaya isipin nyo din guys no, after all, pagkatapos nga ng mga digmaan, bukod nga sa pagbabalik ni Sasuke, kasama nga na muling pagbuo ng kanyang kamay at ng kanyang Rinnegan, malamang dito guys kasama nga rin sila Naruto. I-release na din sila ni Kawaki kapag safety na ang lugar or kung wala na nga din yung mga mapapanganib na kalaban. So 'di ba magandang ending 'yun. Yung Sasuke at Naruto na nakita natin noon, pag pinakita na muli sa ending, ganun pa nga din sila. Ang kinaibahan nga lang kay Naruto, wala na nga sa kanya si Kurama. At saka at least buhay silang lahat no. Walang nadedo sa mga OG characters. So ngayon mga pare ko, ibalik nga tayo kay Sasuke. Let's say na naibalik na nga ang kanyang naputol na kamay at ang kanyang nasirang Rinnegan. Kahit diyan pa nga din guys, na kahit sabihin pa nga din natin na hindi pa nga ito ang ending ng kwento, maaaring mangyari na maganda pa nga rin ang kakanabasan ng kwento dito dahil mangyaring makakatulong pa nga rin si Sasuke sa mga nangyayari ngayon. Nabagamat na hindi naman siya ang main character dito, at least papano magagamit nga yung kanyang strategy o yung kanyang battle IQ sa mga nagaganap nga na bakbakan dito. At saka guys, bukod dyan no, yung Rinnegan nga ni Sasuke, itong nakakabwisit na Rinnegan ability niya na siyang kinaiinisan nga ng mga Otsutsuki. Mararanasan ito ng mga Shinju pag nagkataon nga na magawa nilang matalo agad si Hidari at maibalik na nga si Sasuke. At saka sa pagkakaalam ko no, yung Chibaku Tensei ni Sasuke, maaari nga siguro nilang gamitin yon para nga ipang seal sa mga Shinju. So goods idea din yon mga pare ko no. Another way nga yon para mapigilan nila ang mga pagkalat nito or wag na nga rin makabalik pa. Maliban na nga lang siguro kay Jura no, kasi I guess kung isisil si Jura gamit ang Chibaku Tensei, parang kaya niya kasing wasakin yon gamit ang Bijudama. And speaking of Rinnegan, dahil nga may Genjutsu Rinnegan pa si Sasuke, siguro marahil na maaari nga din niyang gamitin ito sa mga ilang Shinju. Remember guys, yung Genjutsu Rinnegan ni Sasuke ay gumagana nga sa mga Biju, na kaya possible nga din dito sa mga Shinju, gumana nga din ang abilidad na to or Genjutsu na to. Lalo't remember din guys no, simula nga nang pumasok itong Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, wala na nga din tayo nasaksihan o nasilayan na gumamit nga ng Genjutsu, na kaya ngayon nga mga pare koy, maaari na nga nating muling masilayan ito dahil wala rin naman ibang makakagawa niyan kundi si Sasuke lamang. Kasi yung kay Boruto ay Jogan at Byakugan. Yung kay Kawaki naman iba din. Kay Sarada naman Mangekyo Sharingan. Maliban na nga lang na kung itong Mangekyo Sharingan ni Sarada, kaya nga din tapatan o gawin yung Genjutsu Rinnegan ni Sasuke. Kasi take note guys, ang gagamitan mo ng Genjutsu ay Rinnegan user din. So 'di ba mga Rinnegan user itong mga Shinju. So kaya baka pagdating nga kay Sarada, yung Genjutsu ng Sharingan niya baka hindi nga sumapat para sa mga Rinnegan user na to ng mga Shinju. At kaya for now, mukhang kay Sasuke nga talaga ang kinakailangan. At yan nga guys ang ating talakayan for today's video, patungkol nga dito sa muling pagbabalik ng kabilang kamay ni Sasuke at sa kanyang nasirang Rinnegan. At syempre mga pare ko, kung may sarili kayong mga opinion patungkol nga dito sa ating talakayan, feel free to comment lang dyan guys sa ating comment section below para makita at malaman nga din natin yung mga sarili nyong opinion. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.